Magandang araw po sa ating lahat, ano po. So, salamat Ate Rem sa pagli-lead sa amin sa pag-awit sa atin sa ating Panginoon. Salamat din po sa ating presider, sa ating Pastor Joel na nag-lead sa atin, ano po. At ngayong araw na 'to bilang hindi naman natin tinatawag na ritual, hindi natin tinatawag na kultura, ngunit dahil ito'y nasa salita ng ating Panginoon, ay ginagampanan po natin itong kanyang pinag-uutos na alalahanin po natin itong banal na hapunan na kung saan sa Biblia ang ating Panginoong Hesus ang mismong kauna-unahang nagkandak dahil sa mga elemento at sa mga symbolism na gusto niyang ipahatid sa bawat sa kanyang mga disciples. Kaya nga tayo at bilang kabahagi din naman tayo ng Conservative Baptist Association of the Philippines, tayo po ay ginagawa po natin itong ating banal na hapunan in remembering Lord's Supper ng may pagpapasalamat, ng may pagpupuri, ng may pagpupugay, at ng kinikilala natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ano po. Kaya sa araw na to, habang nire-ready po natin itong mga elemento na atin pong pagbabahagi-bahagi, siguro pangunahan tayo ng Pastor Joel sa pagbabahagi. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, hopefully po ay kayo nakasettle down na meron na po kayong juice or biscuit na tinapay na nasa inyo. At gawin po natin ito ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon. At lagi ko naman pong sinasabi sa inyo, every time na ginagawa natin to, ito po ay mensahe ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya ng journey natin sa Book of Romans na talagang tayo ay depraved ng kasalanan, tayo ay pinalayo ng kasalanan, tayo ay ipinahamak ng kasalanan, lahat sa atin ay guilty about it. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Salamat sa ating Panginoong Hesus na inalay niya yung kanyang buhay. Sabi nga ng ating devotion din kanina na habang tayo ay makasalanan, tayo inibig ng ating Panginoon. At walang tao, walang pagkakataon ang makakapantay doon. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang nakagawa na. Kaya nga, yamang tayo ay nasa pagsamba, sa pag-alaala ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, maingat din ang Biblia na pinapaalala sa atin na sa tuwing gagawin natin ito, gawin natin na malinis ang ating puso, magpasiyasat sa Panginoon. Dahil kapag ginawa natin to ng hindi tama ang ating puso, ay tayo po'y huhusgahan ng ating Panginoon, kasama sa huhusgahan ng ating Panginoon. Kaya nga sa araw na to, bago tayo mag-partake ng mga elementong ito, hayaan niyo po na tayo po'y magpasiyasat. Ano po, kung nasaan ka man ngayon, kung naririnig mo ang aking boses, tayo po'y magpasiyasat sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad, humingi po tayo ng biyaya ng Panginoon. Na Lord, patawarin niyo kami noong month of September kung saan hindi namin nagawa yung inyong pinapagawa. Hindi kami nakapagbasa ng Bible, hindi kami nakapag-pray. Ano man po yung mga bagay na umahadlang sa atin, sama-sama po tayo magpasiyasat sa ating Panginoon. Sige po, magkaroon po muna tayo ng personal pananalangin. Ang gabi bago ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus, siya dumampot ng tinapay, ito'y kanyang ibinabahagi, at kanya sinabing itong tinapay na to ay simbolo ng aking katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kainin niyo to bilang pag-alaala sa aking katawan. Mga kapatid, sama-sama po nating alalahanin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. At pagkatapos naman, siya'y dumampot ng saro, ito'y kanyang ibinahagi, at kanya sinabi, itong sarong ito'y sumisimbolo sa aking dugo na tumangis sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. Mga kapatid, sama-sama po nating alalahanin ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa pag-inom ng saro.
At sa tuwing ginagawa nyo ito, ipinapahayag ninyo ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus, kanyang katagumpayan na binigay sa atin. And may I request our pastor to lead sa ating ginawang ito, Pastor Joel. Lord, salamat po. Salamat sa dakilang pag-ibig at pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Katulad ng nabanggit ko kanina, we are not deserving for this. But still, thank you dahil pinili niyo kami, Panginoon, at ginawa ninyo kaming anak. Salamat, Lord, sa buhay ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, na naging masunurin sa inyo at naging sacrifice para sa aming mga kasalanan. And may this gathering, this celebration, these commemorations always reminds us na balang araw, darating ang panahon na ikaw ay babalik. Nawa po manatili kaming sumusunod, manatili kaming naglilingkod at nagtatapat hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. So, minsan pa po natin palakpakan ng ating Panginoon, yamang celebration na itong ginagawa natin sa kanyang kabutihan, sa isang buwan na nakalipas, ngunit higit sa lahat, yung ating kaligtasan na meron po tayo ngayong month of October. Salamat po na isend na po yung ating MPM ng Ninang Janet. So tayo po ay nasa Book of Romans at Titus, Jeremiah, mga pag-uusapan po natin yan. At ngayong araw na to, nasa chapter 8 po tayo ng Book of Romans. Ano po? So yung Book of Romans ay sinulat ni Apostol Pablo kung saan ay pinapaalala niya yung totoong katayuan ng tao sa harapan ng Panginoon. So from Romans chapter 1 hanggang kagabi, binabasa po natin yan, ay talagang makikita natin yung doktrina, yung iba't ibang doktrina po. At ngayong araw na to, pinag-uusapan naman natin yung pagpasok sa Romans 8. Medyo mahabang verse, ngunit gusto lang natin mag-focus sa isang verse na kung saan very familiar sa chapter na to. At ito nga po, in fact, ito yung ating inawit kanina, that all things work together for good. So ang ating pag-uusapan sa maikling oras, good results from bad situations. Good results from bad situations. So from Romans 8 verse 28. Isang verse lamang po ngayong araw na to. Ito po ang salita ng Panginoon. Basahin po natin una sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog. Sabi po dito ay, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi naman po sa Ang Salita ng Diyos version, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan nila ng mga umiibig sa Diyos, sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Sabi naman po sa Ang Balita Tagalog 1978 version, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay. Medyo malalim na Tagalog po. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po sandali minsan pantumungo at tayo po manalangin, humingi ng karunungan sa Panginoon. Lord, we believe that you are the heart of worship. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang sentro ng aming ginagawa. At yamang ikaw ang sentro, itong programa ng aming ginagawa, hayaan niyo po na talagang ang karangalan ay sa inyo lamang. Sa aming pong pagbuklat ng inyong salita, na-acknowledge po namin minsan pa ang banal na Espiritu, patuloy kayong mangusap. Marahil itong verse na aming pag-uusapan ay simple, memorize namin, ngunit ituro niyo po yung nais niyo pong ituro sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang puso't isipan namin. Ganun din naman, Panginoon, yung applied obedience namin, kung paano namin to isasagawa, Panginoon. Kaya maraming salamat sa araw na ito. I-bless niyo po ang aming means of internet, maging ang bawat isa makapag-focus sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong buwan na kami magkakasama upang kami ay lumago magkakasama. Yung aming pinapangarap na together we grow ay patuloy po naming may apply. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good results from bad situations. Medyo alam niyo na po kung saan iikot ang mensahe.
alam niyo na po kung saan tayo, yung mga ilang bagay na pag-uusapan natin. Minsan may mga pangit na sitwasyon talaga sa atin. Hindi natin ina-anticipate, hindi natin ini-expect, hindi natin tinatanggap yung mga pangit na sitwasyon. Ngunit ang dulo nito, ang maganda dito, ang dulo ng lahat ng pangyayari ay may magandang resulta. Kagaya po ng nangyari sa magkapatid na 'to. Sila po ay, pinaglayo ng panahon. Kaya lang nung dumating po yung, pandemic nung COVID, ito pong si Doris, ito pong naka-wheelchair ay tinamaan po ng COVID. Ano po, alam niyo naman po nung kapanahunan na kainitan ng COVID, talagang kailangan mong mag-isolate, kailangan mong lumayo sa iyong pamilya, kailangan mong lumayo sa mga mahal mo sa buhay para hindi sila maapektuhan. Kaya itong si Doris na nandito sa wheelchair ay malungkot kasi malalayo siya dun sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Kaya lang, blessing in disguise dahil itong si Doris ay meron palang nawawalang kapatid na ang pangalan ay Bev Boro, ano po, na hindi niya napagtanto na ito palang si Bev Boro ay isang, volunteer na parang volunteer nurse dun sa lugar na kung saan dun siya mag-i-isolate. Kaya tuwang-tuwa itong si Doris kasi after 50 years na hindi nila pagkikita, sila ay may pagkakataon na magkasama muli. Kaya nga sabi niya, siya ang pinakamapalad nung season ng COVID ano. So sa atin, mas marami siguro ang hindi magandang epekto nung, nangyaring COVID season, yung, peak ng COVID. Meron ilan sa atin na hindi maganda ang naging, bunga. Pero kay Ma'am Doris ay maganda ang bunga dahil after 50 years sa wakas nakita na niya yung kanyang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Ang sabi niya nga "I am the happiest person in the world. I cannot believe I found my sister." Minsan po, sa ating mga buhay ay marami po tayong tanong. Dami nating whys, ang dami nating mga kine-question sa ating Panginoon. Ang daming mga sitwasyon na hindi kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi natin tanggap, hindi natin unawa, kung puwede nga lang iwasan, kung puwede nga lang hindi daanan, pero minsan pinapahintulutan ng Panginoon. Kaya lang nakakalungkot, ang dami nating mga tanong. Ito pong binasa natin kanina, Romans 8 verse 28, sabi ni R.A. Torrey, ito daw po yung soft pillow for tired hearts. Ano po? Ito daw yung parang malambot na unan sa mga pusong pagod na. Pagod na po ba ang inyong mga puso? Meron po ba ditong napapagod na ang puso? Ano? Napapagod na ang mga isip, napapagod na sa paghihintay, napapagod na sa mga iba't ibang sitwasyon. Ang sabi po ni R.A. Torrey, itong Romans 8:28 ay parang isang malambot na pillow, malambot na unan para sa mga pusong pagod, pusong nasasaktan, sa pusong maraming tanong, sa puso ng kung saan ay maraming pagdududa. Kaya nga itong ating pag-uusapan from Romans 8:28, tingnan natin, how can God be still good when things are not looking so bright? Paano magiging mabuti pa rin ang Diyos sa mga nangyayari kahit yung mga nasa paligid natin ay not looking so bright. So isang verse ang ating pag-uusapan, ngunit meron po 'tong 4 na puntos sa maikling oras na ating pag-uusapan. Una, para makita natin dapat meron tayong proper preface. Ano po, when things are tough, always begin your focus to God. Proper preface. Ano po, when things are tough, kailangan nating tingnan, kailangan nating magbalik focus sa ating Panginoon. Sa mga nag-aaral po at sa mga mahilig magbasa ng libro, ang preface po ay laging nasa unahan. Kaya nga preface. Ano po? So laging nasa unahan. At ito yung introduction sa mga libro. Ano po, kung kayo ay mahilig sa libro, lagi niyang kailangan mabasa mo 'tong preface. Kasi yung preface yung magdidikta kung saan iikot yung libro na babasahin. At dito po sa ating binasa kanina, makikita po natin yung katotohanan. Ano po, in fact maraming version na puwede nating basahin katulad ng sa King James Version. Kanina sa Tagalog binasa po natin, pero tingnan natin ulit sa English. Sabi po ng King James Version, "All things work together for good to them that love God." Magandang version. Pero dito po sa New American Standard Version ay mas magiging bias ako. Hindi ko naman po sinasabing mali yung King James, mali yung ibang translation. Equal po sila, pantay-pantay. Ngunit for the sake of terminology, maganda po ang pagkaka-translate ng New American Standard. Sabi po that God
causes all things to work together for good to those who love God. Inuna po ng NASB ng yung pangalan ng Diyos. Sa NIV, in all things, God works for the good. So maganda pong makita natin yung mga kapatid na yung sentro ng Romans 8:28, binibigyang pansin na dapat unahin natin ng Diyos sa lahat ng bagay. Minsan kasi hinuhuli natin ang ating Panginoon. Minsan hinuhuli natin ang Lord sa mga desisyon natin, hinuhuli natin ang Panginoon sa mga plano natin, hinuhuli natin ang Panginoon sa mga gusto natin gawin. Hindi. Ang Romans 8, pinapaalala niya tayo na lagi tayong bumalik at lagi nating i-priority ang Diyos. Lagi nating unahin ang Diyos. Sabi nga ng isang komentarista regarding sa Romans 8:28, we will never properly understand this verse in our lives as long as we put God at the end and not in the beginning. Kailangan daw po nating i-anticipate when things are tough, always begin to focus sa ating Diyos, to God. Hindi ko po alam kung meron po sa atin out of focus na hindi ko po alam kung marami na pong mga isipin na kung saan hindi na natin nagiging priority ang Panginoon. Siguro magandang paalala po sa atin na our God is in the beginning, our God is in the middle, and our God is in the end. Kung saan ang Diyos ay nasa umpisa, ang Diyos ay nasa present, at ang Diyos ay nasa future. Minsan ang tinitingnan lang natin yung present, di po ba? At hindi na natin tinitingnan yung future. Tingnan natin. At kailangan nating makita that we must see the active involvement of God in our lives. Kailangan po nating makita, tingnan, hanapin ang active involvement of God in our lives. The 24/7 dapat involved ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa sobrang pwedeng maging busy tayo, sa panahon na pwede tayong maging busy, sa sobrang dami na pwede tayong maging madami tayong pwedeng maging agam-agam, madami tayong pwedeng maging katanungan. Ang sabi po ng Psalm 46:10, tumigil kayo, be still and know that I am God, that I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Kaya nga, magandang ipaalala sa atin, bawat isa sa atin, that God is at work, na meron pa pong ginagawa ang Diyos sa atin. Pwede ho nating sabihin yan, kung kayo po'y magkakasama dyan, sabihin niyo po sa inyong katabi, may ginagawa pa ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Marami pang gagawin ng Panginoon. In fact, sa church, sa GC Dubai, marami pa rin gagawin ng Diyos. Kaya nga tayo ay pinagpapatuloy ng Panginoon. Kaya nga may GC Dubai pa. Kasi madami pang gagawin ang ating Panginoon. Huwag po tayong mapagod sa mga nangyayari sa ating paligid, sa pagtaas ng mga bilihin, sa mga iba't ibang gera, sa mga iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang pagsubok na meron tayo. Kasi may ginagawa po ang Diyos. Una, proper faith. When things are rough o tough, always begin your focus to God. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Ano man ang ating pinagdadaanan, balik tayo. Mag-focus tayo sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang proper preface, kundi proper perspective. When things are tough, see what God can do at the end and not only in the beginning. Kapag po mayroong mga problema, kapag hindi natin maunawaan ang pangyayari, tingnan po natin yung kayang gawin ng Diyos sa dulo at hindi lang sa umpisa. Tayong mga tao, magaling lang tayo sa umpisa. Marami pong ganyang tao. Pero ang Diyos hindi po ganun. Ang Diyos, kung ano yung inumpisahan niya, siya din yung magtatapos. Kaya nga, kung atin titingnan at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Kakalakip-lakip, ano po ibig sabihin ay pinagtatagpi-tagpi. Biblend ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip. Minsan may maganda, minsan may hindi maganda, minsan mas maganda, minsan ay mas pangit. Lahat po yun. Sabi ng salita ng Panginoon, ito'y kanyang pinagkakalakip-lakip. Kaya nga, ang problema natin, our danger, is that we will always judge the end by the beginning. But the very opposite is true. We ought to judge the beginning by the end. Minsan, ginajudge na natin yung isang bagay base sa kanyang umpisa. Pero minsan, nakakalimutan na kailangan pala nating tingnan kung ano ang maging dulo ng pangyayari. Mga kapatid, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo ngayon. Pero, how I wish and how I pray
na ang magiging dulo nito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Hindi ko po alam ang ating sitwasyon, hindi ko po alam ang ating problema, hindi ko po alam ang ating pinagdadaanan. Pero hindi po natin tinitingnan yan sa pangyayaring yun, kundi ang tinitingnan po natin ay kung ano magiging dulo nan sa iyong buhay at sa aking buhay at sa church. Ano po? Ang aking asawa po ngayon ay magaling na ngayon magluto. Kaya lang hindi po sa pagkain ko, kundi sa pagkain po ng aming anak. Minsan ay carrots, minsan ay pinaghahalo niya carrots, minsan ay patatas, minsan ay sabi ko bakit dapat carrots lang para tipid kasi ang mahal ng bilihin ngayon. Hindi dapat magkaka-blend dapat halo-halo 'yan para naka-budget po. Pangalawa ay nakalista na yung mga kailangan bilhin. At biyaya naman po ng Panginoon nung tinikman ko para sa akin panlasa ay hindi masarap kasi pagkain ng bata. Pero kung titingnan ko naman po ang aking anak, ubos na ubos po lagi yung pagkain. Kaya ang bilis nung lumaki at na pinaghalo ng aking asawa at ang dulo ay masarap kinain ng aking anak. Minsan, mga kapatid, ay may mga pagkakataon na hindi natin kayang tanggapin pero kayang-kayang gamitin ng Diyos 'yan para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. In fact, sabi nga ng isang quotation ay, "Do not judge my story by the chapter you walk on." Huwag natin i-judge yung isang tao dahil lang sa chapter niya ngayon, na dahil siya ay pasaway, na dahil siya ay makulit, na dahil siya ay ganyan, dahil siya chismoso, hindi natin siya pwedeng i-judge dahil lang sa isang chapter na yun. Nasa isang chapter pa lang siya. Bukas, may panibago siyang chapter. Kaya nga magandang tingnan natin proper perspective when things are tough. Mag-focus tayo sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang tayo mag-focus, kundi tingnan natin yung kayang gawin ng ating Panginoon. Hindi lang sa umpisa, kundi pati doon sa dulo. Pangatlo po. 4 na puntos ito. Pangatlo po, una, proper preface. Pangalawa, proper perspective. Pangatlo po, proper pricing. When things are tough, see and know what is really good for you. Yun yung ating pinag-uusapan po kanina. Ano po? Bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon mangyari to? Bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon sa milyon-milyong tao sa mundo, sa iyo yung binigay ng Panginoon. Yung problemang yan, sa iyo binigay ng Panginoon. And titingnan natin, behind the situations, behind sa mga pangyayari, ano kaya yung beauty doon sa mga nangyayari. Sabi ng Romans 8:28, NASB version, for good to those who love God. And we know that God causes all things to work together para daw po saan? For good to those who love God. Para sa mga taong nagmamahal sa ating Diyos. Kaya nga, ano yung good na pinag-uusapan dito? Kung ano yung good na tinutukoy dito ng Romans 8:28. Kapag tayo nagba-Bible study, lagi ho natin titingnan yung mga preceding verses o titingnan natin yung mga kasunod na verses. Dito po, sa Romans 8:28, ang tinutukoy na good dito ay nasa verse 29. At ano po yung good dito? Sabi ng verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Yung good na tinutukoy dito ay hindi po material na bagay. Kiniklaim ng maraming tao to that all things work together for good sa mga maraming pera, magkakaroon ka ng maraming pera, magiging sikat ka, magkakaroon ka ng iba't ibang material na bagay. Hindi naman masama. Lahat kailangan yun. Ngunit ang context dito sa verse 29, ang pinag-uusapan dito na sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, ang dulo dapat nun ay maging kawangis natin ang ating Panginoong Hesus. Yung lahat ng yung pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari sa atin, pinapahintulutan ng Panginoon na pagdaanan natin, dapat ang magiging bunga at ang magiging dulo nan ay maging kawangis natin ang ating Panginoong Hesus. 8:29 ng Romans, He also predestined to become confirmed to the image of His Son. Sabi nga ni C.S. Lewis, the church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christ. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons are simply a waste of time. Kapag daw po yung
church ay hindi na pinapahalagahan. Yung pinaka-goal natin na maging kawangis ang ating Panginoong Hesus, yung ating daw pong ginagawang service, yung ating ginagawang pagmimisyon, yung ating ginagawang pagmemensahe ay waste of time. Dahil ang goal ng Romans 8, ang goal ng Biblia, lagi po namin sinasabing mga pastor to, ang goal natin lahat ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga kung ating titingnan yung problem dito sa Romans 8:28, our greatest problem with Romans 8:28 is that our good and God's good are not the same. Yung good na gusto natin sa Romans 8:28, material na bagay, maraming pera, kasikatan, at marami pang mga material na iba't ibang bagay, hindi yun yung good na tinutukoy. Bagamat, again, kailangan natin yun. God's good, ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang magandang tanong, kamusta po tayong lahat? Nung after po ng COVID, kamusta po ang ating buhay Kristiyano? Kamusta po tayo sa mga iba't ibang pinagdaanan natin? Kamusta po tayo? Itong patapos na 2023, kamusta po tayo? Tayo nasa last quarter na ng 2023 at nasa planning na tayo, nasa evaluation na tayo ng mga pangyayari. Kamusta po kayo? How I wish and how I pray na tayo po ay nagdadala ng mensahe ng Panginoon. How I wish and how I pray na yung image ng ating Panginoong Hesus ay sinusundan natin. Ano po? Ang Diyos ay mabanal, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, siya ay nakakonect sa community, siya ay nagpapahayag ng mabuting balita, na andun ang Panginoong Hesus, na andun sa mga may patay, na andun sa mga may sakit, na andun sa community kung saan siya kailangan. Kaya magandang mga kapatid, paalala sa atin, itong Romans 8:28 and 29 reminds us na ang dulo ng mga bagay na mga nangyayari sa atin ay nagkakalakip-lakip upang maging kawangis natin ang ating Panginoong Hesus. Pang-apat at panguli, una po, proper preface when things are tough. Kailangan nating mag-focus muli sa Panginoon. Proper perspective when things are tough. Kailangan natin tingnan yung pwedeng gawin ng Diyos hindi lang sa umpisa, kundi kailangan nating umasa doon sa dulo na gagawin ng Panginoon. Pangatlo ay yung proper pricing. When things are tough, tingnan natin ano ang ikakabuti natin sa mga nangyayari. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nangyari? Ano yung ikakabuti natin? Pang-apat at panghuli, proper prerequisite. Yung prerequisite to, ginagamit din sa mga school yan, sa mga college. Kailangan mo munang kunin tong subject na to bago mo kunin yung isang subject. Ano po? Kailangan mo munang tapusin tong course na to bago ka makakuha ng isang course. Kaya magandang paalala, when things are tough, realize that ultimately, God will only care for His own. Na kung saan, ay ang pinaka-concern ng Diyos ay ingatan yung kanyang sariling anak, ingatan yung mga may relasyon sa kanya. Yes, meron tayong general blessing na tinatawag na kung saan iniingatan ng Diyos lahat ng tao. Nasa Book of Matthew po yan na kung saan ay iniingatan niya ang mga tao. Pero kung ating titingnan, kung iniingatan niya lahat ng tao, kahit yung kanyang mga kaaway, how much more tayo po na kanyang mga anak, how much more na tayo mga nananampalataya sa kanya, how much more na tayo mga tumatawag sa kanya. Kaya nga when things are tough, kailangan nating i-realize na iingatan tayo ng Diyos. When things are tough, kailangan nating ma-realize na poproteksyonan tayo ng Panginoon. When things are tough, kailangan nating maunawaan na ang ating mga buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon and we are safe and secured sa kamay ng ating Panginoon. Gustong-gusto ko po itong larawan na to. Sabi ng Romans, tingnan po natin ano po. 8:28, that God causes all things to work together for good to those who love God. Ano po? And we know that God causes all things to work together. Para daw po kanino? For good to those who love God. Sa mga taong umiibig sa Diyos. Mga kapatid, kung alam mong ikaw ay na kay Kristo, ano man yung ating sitwasyon, dinadaanan lang natin yan. At alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Subok na natin yan. From January to September, 9 months na nakalipas. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Yes, may iba't ibang pinagdaanan, emotionally, relationally, financially, physically, may iba't iba tayong pinagdaanan. Pero tingnan niyo po, nandito tayo ngayon dahil naranasan natin na tayo iniingatan ng ating Panginoon. Itong larawan na to, napakagandang larawan po na kung saan nandyan yung thunderstorm,
may malakas na madilim na ulap, ngunit naandyan yung rainbow. Ang rainbow ay sumisimbolo po sa pangako ng Diyos. Ano po, hindi po 'yan sumisimbolo sa mga sumisigaw na I was born this way, na yung kulay nila ay sabi nila ito ang kanilang kulay. Hindi po. Ang rainbow po ay simbolo ng pangako ng Panginoon. Ano po? Kaya nga kung ating i-outline itong Romans 8:28, pwede nating makita God's promise is certain. Sabi doon, we know, ano po, ang pangako ng Panginoon ay tiyak. We know, alam natin yan, ang pangako ng Panginoon ay makakasiguro tayo. We know, dito ho sa bansang Pilipinas, ay uso na naman ho ang kampanyahan. Dahil magkakaroon po ng local election, ano po, may mga kakandidato na naman at nung panahon ng ayuda, hindi mo sila makita. Pero ngayong panahon ng eleksyon, nandiyan. Pupuntahan ka pa nila sa kanilang sa mga bahay-bahay at mangangako, ano po. At alam na natin yung pwedeng mangyari noon. Pero sa Bible, nung sinabi niya that all things work together, we know, ay parang sinasabi ng nasalita ng Panginoon na yung pangako ng Diyos ay mapapagkatiwalaan natin. Ano man ang ating sitwasyon, may pangako na pwede nating pagkatiwalaan. At yun ang pangako ng Panginoon. God's promise is certain. Pangalawa, God's promise is complete. That we know that all things, lahat ng bagay, hawak ng Panginoon. Lahat ng bagay, ang Diyos ang may-ari nan. God's promise is complete. Kompleto na yan. Kayang-kayang ibigay yan ng ating Panginoon. Hindi lang yung, kundi God promise is compassionate, that God works. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga pinagdadaanan. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga sitwasyon. Ang Diyos ang kumikilos sa ating mga iba't ibang journey. God promise is compassionate. And lastly, God's promise is conditional to those that love God and are called. Sa mga taong nagmamahal sa Kanya at Kanyang pinili. Una po, God's promise is certain. We know God's promise is complete. All things, God's promise is compassionate, that God works. And God's promise is conditional para sa mga umiibig sa Kanya at sa mga at sa tumatawag sa Kanya. Minsan may isang misyonero. Dito na po ako magtatapos sa kantang. Minsan po may isang misyonero na pumunta po sa isang tribo. Nagturo po siya kung paano magsulat, kung paano, true to life po ito. Nagturo siya kung paano magsulat, kung paano magbasa ng Bible at binigyan po niya ng Bible itong tribo na at umalis po itong missionary na to. Pagbalik po niya after 5 years, nakita niya po ulit yung tribo na on fire na po sa paglilingkod sa Panginoon. On fire na sila at yung kanilang pananampalataya ay talagang nakita niya na talagang solid na sila sa kanilang paglilingkod. Tinanong po niya, ito pong hawak niya, yung kanyang nakaalakbay ay ito po yung pinaka-leader ng tribo. Nalimutan ko lang po yung pangalan ng tribe. Pero ito po yung pinaka-leader ng tribo na to. Tinanong po niya itong pinaka-leader. Sabi niya kung sa Tagalog, ano ang pinaka-gusto mong sige nga kung nagbabasa ka ng Bible, ano yung pinaka-gusto mong chapter ng Bible? Alam niyo po, ang sabi ng mamang ito ay ang pinaka-gusto niyang book sa Bible ay Revelation. Sabi niya, ano? Paano mangyayari yun? Ayaw mo ba doon sa kwento ni Abraham? Ayaw mo ba doon sa kwento ni David? Na hinarap niya si Goliath? Ayaw mo ba sa mga iba't ibang sa book of Isaiah? Bakit sa Revelation? Alam niyo po, sabi ng pinaka-leader ng tribo na to, kami po dito sa tribo na to, ang dami na po namin pinagdaanan. Ang dami na namin pagsubok. Ang dami na po namin mga kabiguan. Pero nung nabasa po namin ang Revelation, nabasa po namin doon na ang Diyos ay tapat sa pangako at siya'y muling babalik. At ito po ay inaasahan namin. Na sa aming paghihirap sa mundong ito ay panandalian lamang. At sinabi sa Book of Revelation na doon sa langit may naghihintay na lugar para sa kanila. At inaasahan niya na tapat ang Diyos sa pangako. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagtingin sa Romans 8:28, hindi ko po alam kung ano ang pwedeng maging ating pinagdadaanan again. Pero yung mga sitwasyon natin ngayon ay pwede pong maging good result because God works. God causes all things to work together for good to those who love God. Tayo po tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa paalala nyo ngayon.
Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Alam po namin na itong verse na 'to ay simpleng verse, ngunit napaka-meaningful sa amin, especially sa panahon ngayon. Marami na po nangyari since January, natapos po ang September, and we do believe that all things work together para po yung aming buhay Kristiyano ay maging totally maging goal talaga namin ay maging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami sa isang buwan naming pamumuhay muli na patuloy po kaming mag-strive, Panginoon, sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat minsan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.